What are your primary responsibility during your shift? Sa Bisaya. Sa Bisaya ba, unsay pinaka ano ni mga responsibilidad sa imong pag-duty Sa sa guard? sa kuha lang yun. Kung labaw sa iyang topic, sa kuha lang nga as a security guard ko, bantayan ako ang ako ang property. Kaya walay mga aksidente nga naitabo. Ilabi na sa imuang property nga naay mga tarbante sa dadis o simba kung na may tabo sila naot nga dili dun mo na dapat radyo kayo ma-report sa imuang official. Tapos ang ikaduha kay, how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Tapos ka ng mga pumunta na ko para asa na sa inyo anak sa mga subject sir, project na mo sa security management. sa security management. Kumbaga nagkwento mo usa na inyong ID? Eskwelahan. Eskwelahan, sir. Bali sa eskwelahan na yun. Sa eskwelahan lang. Bali, nag-interview lang mo sa security guard. Wala lang. Naradihay na dahil sa eskwelahan daw ni Dok. Sa pumayikon niya. Number 2 to, how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Kanang mga tao kanang unauthorized kanang dili gud ya taga diri unya kanang kaduda-duda ba ang mga lihok nila ana gud. Oo. Siyempre. Na gikuha na ko ni ID ni. Mao na. O kanang imo ang ginaingon nga kaduda-duda. Kaya sa mo alam po, dili jud may mo magpataka og sulod, hilabi na nga walay proper nga advice sa mga opisyal. Halimbawa, sir, muadto ko anang tawana nga amuan ng opisyal. Tubago na mo na. Unsa may tuyo nimo dito, sir? O unsa man ang imuha ko kadali lang sir kay ako asang tawago na mong opisyal ug unsa imong tuyo. O halimbawa mo ingon siya nga wow kailan na. So dili ko naman na siya pasundon. Kay dili po na mo nga gusto nga napoy may tabo sa mga opisyal. Tama mali? Sir. Number 3 kay, what will you do in case of an emergency such as fire, medical issue or security breach? Kanang na-disgrasya sulod, gud buhaton na. Ang akong buhaton na nauna, ug nasimba ko na yung madisgrasya dire. Una na akong tawagan ang amo ang opisyal. Tapos, paana mo ang nadisgrasya ang pangalan. Tapos, motor. Tapos, number. Kung sa'y oras nga pangitabo. Tapos, sa mga nang i-report, sa mga opisyal. Tapos, ang among opisyal, ayaw mo ato na to, kung sa'y advice sa mga opisyal sa mga patawag ng 911, tawag mi sa radyo. Number 4, how do you report incidents or unusual activity during your shift? Report me. Kung sa'y kuhan ka ng bago may muhawa, mo report kami. Kung kami muhawa mi sa muhang post, dapat kailangan doon may maglagbok na wala dyan may tabo sa muhang 12 hours nga oras. Wala may tabo nga aksidente. Sama sa mga disgrasya, sama sa mga tarbante sa mga sa studies na normal lang ilang pag-uli o normal po lang ang mga pag-duty. Tama mali? Tama, sir. Number 5, how do you stay alert and focus during long or overnight shifts? Gawon sa nimo pag-focus sa inyong mga duty nga tagas kay imong oras nga alerto gyapon ka ba? Kana nga ako ang gusto nga matubag na sa imo. Ang kana usa to number 5. How do you stay alert and focus during long Mag-alert ka sa imong responsibilidad as a security guard ka. Dili juga pwede nga mag-focus ka sa imong cellphone. Kay kung mag-focus ka sa imong cellphone, ang imong una-una wala na sa responsibility. Ang imong una-una na sa focus sa cellphone. O halimbawa simba ko nag-focus ka sa cellphone, na mo adi di ang armado. Masita pa ba ka ni muna nga mapildi man kasi man butang ato nagdula kay Junil. Pagdula nimo nga nay ni adi di ang armado. Gipaagi ra nimo kalit. Nay gibutang nato nga bomba. Madistify pa ka na nimo? Dili na. Mali. Dili. Dapat sa pag-duty nimo, dili ka mag-focus sa imong cellphone.
Sama sa number 2, to walk in alert manner during my tour of duty in keeping always in observe that takes place within signs or hearing. Tama, mali? Tama, sir. Muna siya nga. Oh. Mga estudyante pa ni daw, mga estudyante pa ni, interview ko na niya. Ganahan ko sa interview number 5. Oh. Tama, mali? Tama, sir. Oh. Muna siya, to walk in alert manner. Dapat habang lakaw-lakaw ka sa imong area, dapat monitor ka sa imong mga palibot. Ug kung sa mga aksidente nga nitabo. Tama, mali? Tama, sir. Oh. What are your primary responsibilities during leadership? Number 1, magbantay o siguro was ang lugar. Number 2 is how do you handle unauthorized Dili pwede hinahinala ulan kung panahon o kung kinahanglan. Number 3 is what would you do in case of emergency such as fire, medical issue, or security breach? Tawag procedure. Number 4 is how do you report incidents or unusual activities during your shift? Isulat sa logbook o report sa supervisor. Number 5 is how do you stay alert and focused during long or overnight shifts? Magpabilin nga makaon mag-focus sa duty. What are your primary responsibilities during your shift? Magbantay, magsiguro nga luwas ang lugar. Area of responsibilities. Number 2 is how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Mapitan ang tao. Tapos pangutanon kung sa itoyo. Number 3 is what would you do in case of an emergency such as fire, medical issue, or security breach? Manawag katabang sa mga rescuer o hospitality procedure. Number 4 is how do you report incidents or unusual activities during your shift? Gagawa ng spot report para sa insidente. Number 5 is how do you stay alert and focused during long or overnight shifts? Still alive, sige mata. Kunting kaluskos, mata na yun. What are your primary responsibilities during your shift? Ano yung pinaka mo sa responsibility mo sa habang duty ka? Okay sir, ano yung responsibility ko talaga dito bilang isang secure the property of the company and also to parking area talaga yung maraming tapos yung pagpasok ng mga tao dito sa Blarneys na proper testing natin labas man nila ganun din para maayos yung sistema natin dito as a proper responsibility. How do you handle unauthorized access or suspicious individual? Yung mga kainala-nala ang tao sa By the way sir, yung mga ganyan na tao no, yung mga hinala may plano ba gagawin no? So malayo pa lang yan, kailangan kasi ma-advantage tayo na psychological. Malayo pa lang makikita natin yung may posible may mangyari no. So makikita natin doon sa mukha ng mga tao na yan na malapit sa atin na itong mga tao na ito maaaring hindi ito mapagkatiwalaan. What would you do in the case of an emergency such as fire, medical issue, or security breach? Yung mga, sir, kunyari, may sunog dito sir. Ano ang gagawin mo sir? Sir, unang-una is natawag tayo sa fire station. Kasi sila naman talaga yung responde dito pagdating dito sa kumari may nagkaroon ng nasunog yung binabantayan natin, sila mismo yung tatawagan natin dito para ma-actionan. So hanggang sa yung kumari nasunog na yan, at least
humupa man lang pagka nandyan na yung fire station ba? Yung bumbero ba? Okay. So, ano sir? Number 4 is, how do you report incidents or unusual activities during your shift? Yung may mga kainainalang galaw yung mga tao dito sa palibot mo sir, sa property mismo. Sir, ang una-una dito, kunwari, ngayon naman, kahinahinala pa naman. Hindi pa naman natin tukoy talaga na sila ay mga masasamang tao, no? So, palagi natin sila yung monitor yung mga tao na yan. Hanggang kaya natin, huwag natin silang huwag natin sila kailangan natin talaga sila titignan, monitor yung galaw nila sa bawat hakbang nila. Yan lang, sir. Tapos sa last question sir is, how do you stay alert and focused during long or overnight shifts? Yung mga matataas mong oras na pag-duty sir, lalo na gabi. Sir, actually, nasubukan ko man din. Dati kasi ako nagtrabaho sa Manila. So, nasubukan ko yung minsan, street talaga duty ako sa 6 to 6 na pasok. Sa isang yung 1800 hours, 600 hours ng madaling araw. So, nasubukan ko yan sir dito. So, by the way, dito naman, isubok ko naman dito. Magsisimula ako ng 1300 hours to hanggang 100 hours. So, kaya naman natin i-handle lahat, sir. Hanggang sanang kaya natin isi-support na makatulong tayo dito sa kumpanya na binabantayan natin dito kay Sir sa Blarnez Iris Park. Are your primary responsibilities during shift? Ang konti, wag na siguro nga luwas ang lugar. Number 2 is, how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Buulon, mangutana o i-report kung i-report kinahanglan i-report. Number 3 is, what would you do in case of an emergency such as fire, medical issue, or security breach? Tawag o sunod sa protocol o procedure. Number 4 is, how do you report incidents or unusual activities during your shift? Mag-imag report, isulat sa logbook o i-turn over sa officer. Number 5 is, how do you stay alert and focused during long or overnight shifts? Magpabiling alerto o tagalo. Number 1 is, what are your primary responsibilities during your shift? Magbantay, magsigurado nga luwas ang lugar. Number 2 is, how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Ulo ng pangutano ng report. Number 3 is, what would you do in case of
an emergency such as fire, medical issue, or security breach. Mutawag og tabang o musunod sa procedure. Number 4 is how do you report incidents or unusual activities during your shift? Isulat sa logbook kung i-report sa supervisor. Number 5 is how do you stay alert and focused during long or overnight shift? Magpabiling ni mata o pag-focus sa duty.